Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. The Lord is good to those whose hope is in Him. To the one who seeks Him, it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Sa wika nating sariling wika, ganito ang nakasulat. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Mga minamahal kong kapatid na masasayat, nagagalak na nagdiriwang, ito ang mabuting balita ni Yahweh El Shaddai. Salamat sa Diyos! Hallelujah! Gusto niyo ba ng siksik-liglig na umapaw na biyaya? Woo! Tayo po ay sumayaw! Di ba nagdiriwang tayo? Amen! Dapat sumasayaw! Di ba nagdiriwang tayo? Amen! Sa pagdiriwang, ano ang ginagawa? Mapalakpak, sumasayaw! Sumasayaw, kumakanta. Amen! Siyempre, walang pagdiriwang na malungkot. Amen! Okay, makinig muna tayo. Wag muna kayong uupo. 33rd anniversary. So, 3 plus 3 equals? 6. Oh, wala talaga kayo sa... 7. Last year, sa 32nd anniversary nyo, I was here. Amen! Amen. Yes! Sa pang 33, I'm here again. Therefore, next year, sa 34 years nyo, I'll be here again. Ngayon, 3 plus 3? 7, di ba? 7. 3 plus 4 next year, 34, 37. So 7 yun, 7, di ba? 4 plus 3 plus 3, 7. Sa tamang multiplication, ito kasi multiplication ni Brother Mike yun eh. Mathematics ni Brother Mike yun eh. Actually, 3 plus 4, yun ang 7. Kaya idagdag natin next year na 34, 7 yun. So handa nyo ngayon yung 7 prayer request nyo. Instantly, habang inahanda nyo yan, mga kapatid, answered prayer na tayo. Amen! Okay, now, the undersecretary now is in. Your Yosek now is in. Yang mga nakapaligid ko, mga contractors yan. Some of them, mga engineer. Tingnan nyo, naka-uniform tayo na ganito, di ba? Ay, under tayo ng DPWH. Department of Praise, Wisdom, and Humility. Yung mga kontrata sa Pilipinas, nawasak. Pero ito ngayon ng mga DPWH na ito, bubuksan ngayon ang durungawan ng langit. Anong binasa ko? From Lamentation. Ano sa Tagalog ang Lamentation? Oo, panaghoy, mga kabatid. Atin pamagatan ito ngayon na pag-uusapan natin, matchless faithfulness of God. Narinig? Amen. Matchless. Anong ibig sabihin ng matchless? Walang katulad. Walang maikukumpara. Matchless.
No match. Faithfulness of God, katapatan ng Diyos. This God's matchless faithfulness and unfailing love will be exposed today in the midst of us. Dito magaganap sa kalagitnaan natin itong katapatan nito na walang pagmaliw na pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, He is always with us. Ang katapatan niya, lagi siyang kasama natin. So, He will never abandon us or leave us. Amen. Kaya dapat tayong masayang magdiwang. Parang hindi kayo payag. Sabihin mo sa katabi mo, katabi, dapat lang tayong magsaya, magdiwang, sapagkat tatanggap tayo ngayon ng siksik, umaapaw na pagpapala. Ang lahat ay sumayaw! Tayo na, ang lahat ay sumamba. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Lumapit na. Ibuelon nyo ng sayaw nyo. Handog na para sa Kanya. Tsak yung buhay mo. Pagpapalain niya. Minsan pa tayo na. Ang lahat ay sumamba. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Lumapit na. Sumayaw po ang mga nandyan. Amen. Handog na para sa Kanya. Kandahan nyo, sayaw nyo, nakikita tayo ni Yahweh El Shaddai. Pagpapalain niya. Sabi nyo, katulad ng balo. Katulad ng balo. Kusing na naitago. Binigay sa Diyos. Inalog ng lubog. Siksik, liglig, umaapaw pa. Pangako ng Diyos na pagpapala. Siksik, liglig, umaapaw pa. I-action nyo! Sa Diyos, pangakong biyaya. Siksik, liglig, umaapaw pa. Mula sa turungawan na imubuhos ka. Siksik, liglig, umaapaw pa. Pangako niya sa'yo, pagpapalain ka. Hallelujah! Sige po, ang lahat ng mga may kamay tinataas. Tayo na, ang lahat ay iwagayway natin kay Yahweh El Shaddai. May pagpapalang darating. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Amen. Subukang ibigay. Handog para kay El Shaddai. Sa Kanya, tiyak yung buhay mo'y pagpapalain. Katulad ng balo, kusing na naitago, binigay sa Diyos, inalog ng lubog. Ang lahat ay tumatalon. Siksik, liglig, umaapaw pa.
sa turungawan nga'y ibubuhos na. Siksik, liklik, umaapaw pa. Pangako niya sa'yo, pagpapalain ka. Anong pangako niya sa'yo? Pangako niya sa'yo, pagpapalain ka. Anong pangako niya sa'yo? Pangako ng Diyos sa'yo, pagpapalain ka. Grabe yung mga tingin nyo sa ating mga dancing ministry. Pagdating doon sa siksik, liglig. Grabe talaga. Tinitingnan ko yung mga mata nyo, nakatingin kayo doon sa siksik talaga, siksik. Okay, ano nga ang ating prayer request? Ilan? 7. O ito, bago ako kayo paupuin, mag-multiply tayo ulit. Alam nyo ba yung mga fundamentals ng mathematics? Ha? Oo, equation, alam nyo ba yon? Geometry? O simplihan na lang natin. 1A plus 1A equals 2A. 9Q plus 1Q equals you're welcome. Ayan, makakaupo na kayo. Diba? Nagpa-thank you na kayo, winelcome ko na kayo. Let's start. Umpisaan natin alamin yung His matchless faithfulness. Okay? Ano nga? His matchless faithfulness. Yung kanyang walang katulad, no match, na katapatan. Actually, na-post yon sa Facebook yung tema dahil wala na hong mapaglagyan, kaya hindi na ho nailagay dyan. Binanggit ko na lang. Napakabuti po ng Diyos. Sinong nag-aakala na 2 consecutive year ay ako dito? Actually, nasa Macau pa ako, alam ko na yung tema ngayon. So napakabuti ng Diyos dahil doon pa man nakahanda na yung mensahe niya para sa atin. Ako ba may kausap? Abala lang kayo sa pagpe-prayer request. So, okay. His matchless faithfulness, number 1, His love never fade. May nakarinig ba? His love that never fade. Anong ibig sabihin? Yung kanyang pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Kaya sabi ng verse 22, doon sa ating tinunghayan, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Sa verse 23, ito ay laging sariwa bawat umaga. Kaya asahan mo na yun, na ang pagmamahal niya laging fresh. Laging sariwa. Kaya pagkagising mo sa umaga, pag ginigising ka ng mga napanaginipan mong pangit, pati yung mga iniwan mo sa Pinas na mga pangit na nakaraan, napapanaginipan mo pa. Kung yan ay napanaginipan mo, pagkagising mo sa umaga, ang isipin mo na lang, ang pag-ibig ni Yahweh hindi nagmamaliw. At never itong kukupas. It will never fade. It is an expression, brothers and sisters, of permanence, something that will not lose its strength. Permanente po yung pagmamahal ng Diyos. Simula nang maramdaman mo yung pagmamahal niya, hanggang ngayon at sa darating pa, yun ang pagmamahal ng Diyos. And you know the pattern of this love will be found in John chapter 3, verse 16. Yung expression. Makikita natin sa Juan, Kabanata 3, talata 16, sapagkat
gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ano, ibinigay niya ang kaniyang nag-iisang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kasunduan, sabihin nyo, ang kasunduan. Di ba sabi niya dito? Ibinigay ang kaisa-isa niyang anak upang, upang ang sino mang manampalataya. So ito yung kasunduan. Ang kasunduan ay ang sino mang sumampalataya. Sabi nyo, sumampa. Anong ibig sabihin ng sumampa? Gusto nyo i-demonstrate ko kung hindi nyo maalaman? Sumampa ako dito? Ang sumampa ay umakyat o kaya kumunik. No? Ang sino mang sumampa, lataya. Taya, magbet. Sumampa ka na, tumaya ka pa. Yun ang kasunduan. Kaya para damang-dama mo ang maalab niyang pag-ibig, sumampa ka sa Diyos. O sige, ako na lang mag-amen. At itaya mo, ilatag mo ang sarili mo sa Panginoon. Ako na ulit ang mag-amen. Meaning, panatilihin mo ang iyong maalab din na pananampalataya sa Diyos. Panatilihin. Sabihin mo sa katabi mo, sandali, hindi yun. Sabihin mo, katabi, manatili tayo na nakakonect. Sabi ko sa katabi, wag sa akin nakatingin. Para magkaunawaan kayong dalawa. Sabihin mo, katabi, panatiliin natin ang ating sarili na nakasampa, nakataya kay Yahweh El Shaddai. O ako na lang papalakpak din. Kayo ba may mga discussion din dyan? Wala. O nakikinig talaga kayo. Sa verse 25 ng binasa ko, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Bakit parang networking ang amen nyo? Pakinggan nyo mabuti. Pakinggan nyo mabuti. No? Agaw oras tayo ha. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Sa mga hindi umaasa sa Kanya, ano pala si Yahweh? Di ba sabi niya, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Paano doon sa mga hindi nananalig at hindi umaasa sa Kanya? Hindi mabuti si Yahweh. So, ibig sabihin pala may mga pagkakataon si Yahweh hindi mabuti. Ang katapatan ng Diyos na ito, na walang katulad, kahit tayo ay hindi umaasa, kahit hindi nananalig sa Kanya, tapat pa rin ang Panginoon sa pagbibigay ng gantimpala, maging sa mga taong hindi umaasa at nananalig sa Kanya. How much more? Sabi nyo, more. Doon sa mga nananalig talaga sa Kanya at umaasa sa Kanya. Taas kamay ang nananalig sa Kanya. Diyos ko, Lord. Sabi niya, taas kamay ang nananalig sa Kanya. So keep your faith alive. Ulitin nyo.
Say it again. Ulitin mo. Yung pananalig mo maging buhay. Say it again. Keep your faith alive. Ulitin mo. Ang pananalig mo'y maging buhay. Sabi ko ulitin nyo, in English nyo din. Ulitin nyo. Panatilihin ang iyong pananalig na buhay. Okay, steadfast love of the Lord never ceases. Amen po? Hindi ito nagbabago. Na pangalawa, mga kapatid sa Panginoon, no? His unending faithfulness. Yung katapatan niyang ito na no match, hindi ito nagmamaliw. Hindi lang yung kanyang love, pati yung kanyang katapatan. Sabi niyo, Panginoon, salamat sa iyong katapatan. Di ba doon sa binasa ko, sa verse 23, paragraph B, sabi doon, katapatan mo'y napakadakila. Great is your faithfulness. Amen po ba? Maging sa awit kabanata 119 o kabanata 119, verse 90. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig matatag sa kaniyang dako. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Iukit natin yan sa ating puso. Nang pagkakilala natin sa Diyos, ang kanyang katapatan, ito'y hindi magbabago. Your faithfulness continues through all generations. Can you imagine? Yung katapatan niya, tungo to all generations. Sa iyong saling lahi. Kaya huwag kang magtataka. Sabihin mo, katabi, huwag kang magtataka kung bakit nakalapat sa iyo ang pagpapala. Alam nyo ba, nakita ko, yung tatlong magkakatabi, lingunan ng lingunan. Tong, 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 tong. Kasi nandito po ba kayo? No? Yung all generation, nakatapatan ng Diyos, ibig sabihin yan, mula sa iyo ngayon, hanggang sa pamilya mo, hanggang sa mga anak mo. O anong iniisip nyo? Sabi niya, dalaga pa ako, bro. Eh di, kung magkaanak ka. Amen po? Ito yung kanyang pangako. Hindi lang sa atin dadaloy o mangyayari ang kanyang katapatang ito, kundi magpapatuloy ito hanggang sa ating kaapo-apuhan. Kaya huwag kang magtataka kung nandito ka sa Hong Kong, sa Pilipinas, pinagpapala ang mga anak mo, mga mahal mo sa buhay, kasi pinadadaloy ng Diyos ang kanyang katapatan, hindi lang sa atin, diretso sa ating pamilya. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Hindi ka dapat malungkot kung may mga nababalitaan ka sa Pilipinas. Dahil kapag dumulog ka sa Panginoon, daloy sa kanila ang masaganang pagpapala. Your faithfulness, God, continues through all generations. Ang mahalaga lang ay minahal tayo ng Diyos. Sinong naniniwalang mahal siya ng Diyos? At dahil doon, natuto tayong mag-response sa pagmamahal ng Diyos, mahal na rin natin ng Diyos. O, konti na lang yung amen. Sabi ko, mahal na rin natin ng Diyos. Amen. Mahal na rin natin ng Diyos. Taas kamay ang nagmamahal sa Diyos. Sure?
Really? Taas kamay ang dalawang kamay, ang nagmamahal sa Diyos. Huwag ibaba. Tingnan ko kung nagmamahal kayo sa Diyos, nakataas yan hanggang ako matapos. Tandaan nyo lang, dahil mahal tayo ng Diyos, hanggang ngayon hindi ibinababa ni Kristo ang kanyang kamay sa cross. Lahat ng simbahan, tingnan nyo yung cross na nakapako si Jesus, hindi niya ibinababa. Mahal nyo bang Diyos talaga? Hindi, huwag magbababa ng kamay. Sabi ng lingkod ng Diyos na si Juan, ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos, ito yon mga kapatid. May hawak lang ako ng microphone, kaya huwag nyo na akong i-required na magtaas. Kasi pag nagtaas ako, wala nang maririnig. Sabi niyo dyan, ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos, ito yon. Sabi niyo, ako yon. Ang patunay sa mga nagmamahal sa Diyos, minamahal nila ang kanilang kapwa. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, sabihin mo, ako yon. Ngunit, huwag niyo nang ulitin, ako na. Napupuot sa kaniyang kapatid, sila'y sinungaling. Ulitin ko, ang sino mang nagsasabing mahal niya ang Diyos. O yun, isa lang siya, isa lang. Wala. Ang sino mang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot sa kanyang kapwa, kapatid, ay sinungaling. Baba ang kamay ng mga sinungaling. Kita niyo na. Tuwang-tuwa sila nung sinabi kong baba ang kamay, oh. Ulitin ko, taas, baba ang kamay ng mga sinungaling. Oh, sige, makapagtago man kayo sa akin, kay Lord hindi kayo makapagtatago. Amen ba? Ibig sabihin yan lamang na wala kayong kaaway. May nag-iisip na yan. There is always a chance to the Lord. Okay, sige. Dahil masunurin kayo, maibababa nyo dahan-dahan. Kasi pag nabigla nyo yan, mayroon mga pagkakataon na yung nabigla, nai-stroke. Amen ba? So, tayong mga nagmamahal sa Diyos, tapatan natin yung katapatan niya. Bisito it na mahal natin ng Diyos, wala tayong kaaway. Wala tayong kasamaan ng loob. Para wala tayong kasamaan ng loob, sama ng labas na lang. No, mga kapatid, i-free natin ang ating mga sarili. Amen po? Kasi nag-aalala tayo ngayon ng buhay natin sa Lord. Lahat ng ginagawa natin, as you dance, as you sing, as we listen, as we study the Bible, as I preach, lahat natin ginagawa dito, the musician. All of that na ginagawa natin dito, pag-aalay, paghahandog natin sa Diyos. Sabi ng Bible, somewhere in Matthew chapter 5, verse 23, kung naalala ninyo, habang naghahandog kayo, naalala ninyo, mayroon kayong sama ng loob, iwan nyo muna yung mga handog na yan. Makipagkasundo kayo sa inyong kapatid. At pagkatapos kayong nakipagkasundo, hirap na siguro sa akin yung camera kasi kung saan-saan ako nagpupunta. Diba? Pag naalala nyo, makipagkasundo muna kayo. And then, after na makipagkasundo kayo, saka kayo magbalik sa Diyos, maghandog at magpuri sa Diyos. Not literal na aalis kayo ngayon kasi may naalala kayo doon sa mga kaplat niyo na may problema kayo, may hinanakit. Aalis kayo, makipagkasundo kayo sa kanila. Huwag niyong gawin na umalis kayo ngayon. Hindi literal kasi pag umalis kayo, pagbalik niyo, tapos na tayo. Pwede kang magdesisyon ngayon na patawarin sila, kalimutan na ang mga nakaraan, dahil ang mga nakaraan hindi mo na pwedeng balikan.
Then, saka ngayon maghandog. Ang ibig sabihin nun, ito na yung paghahandog natin na dapat sa harapan ng Diyos. And thirdly, yung matchless faithfulness of God, His powerful name revealed to you. Are you with me? His powerful name revealed to you. Ano ba yung powerful name niya? Ay, hindi niyo alam. El Shaddai. Only in this ministry, ni-revealed niya ang kanyang makapangyarihang pangalan. Yung ibang ministry, hindi mabanggit-banggit yung pangalan na yan eh. I understand not. Naintindihan nyo din yon? I understand not. Kung bakit yung iba hindi yung pangalang El Shaddai hindi mabanggit-banggit. Only in this ministry. Parang iniisip ko, bakit kung banggitin ba ito ng ibang community, ibig sabihin, member na sila ng El Shaddai? Yung El Shaddai is powerful name. Hindi naman ito yung ministry natin. Ano ang ministry natin? DWXI? Fellowship, Prayer Partner, Fellowship, International. Ano ba yung DWXI? Di ba? Hindi alam. DWXI. Himpilan ng mabuting balita. Himpilang pinagpala. Oras po natin ngayon ay 15 minutes after 2 o'clock. Yung DWXI, radyo po yon. Sa Pilipinas po, yung mga nandoon ay sabihin nyo na makinig sila sa himpilang ito. Ng mabuting balita, ng himpilang pinagpala, 13-14 sa inyong mga talapihitan sa AM band. Dito nakukuha din yun sa portal, sa YouTube. I-type nyo lang ng Delta Broadcasting System. Makikita nyo na doon. Mapapanood nyo ang mga gawain sa YouTube. At yung DWXI Radio, mapapakinggan nyo. Yan po ang DWXI para alam natin. PPFI, Prayer Partners, Fellowship International. Inihayag sa atin ang kanyang makapangyarihang pangalan. Sa verse 24 na ating binasa, si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Ano daw? Si Yahweh ay... O anong nararamdaman nyo? Sabi ng sumulat sa panagoy, si Yahweh ay... Sabihin nyo nga. O biro mo sa'yo si Yahweh. Kung yung katabi mo hindi nagsabi, hayaan mo na siya, hindi siya si Yahweh, hindi sa kanya. Makinig muna kayo. Amen po. Sabihin nyo, si Yahweh, sarilinin mo si Yahweh. Kung may namumroblema sa katabi mo, kasi hindi si Yahweh sa kanya, si Yahweh akin eh. Kaya dahil si Yahweh ay iyo, anong sabi rito? Ako ay magtitiwala sa Kanya. Ako'y magtitiwala sa iyo. Huwag na, tatagal tayo. Inaangkin niyo ba si Yahweh? Yan ang makapangyarihang pangalan. Para lubos ninyong maintindihan, His powerful name revealed to you. To you, to me. Individually. Personally. Hindi sinabing atin, baka yung iba ayaw. His name revealed, pwede naman to us. Baka nga ayaw mo. Sabi ng Genesis
book of Genesis, sa Jerusalem Bible, in Jerusalem Bible, mga kapatid, only in Jerusalem version Bible. Jerusalem Bible, mayroon in IB, KJV, mayroon yan, Jerusalem Bible version. Sa Jerusalem Bible version, in Genesis chapter 17, verse 1, it says, when Abraham was 99 years old, Yahweh appeared to him and he said, I am El Shaddai. Only in this book on Jerusalem Bible version, doon mo lang makikita ang pangalang El Shaddai. Na ang ibig sabihin ng El Shaddai. Huwag nyo nang gayahin sa amin sa Bicol. Nung nagsisimula pa lang ako kay El Shaddai, galit yung mga kamag-anak ko. Kasi iniiwan ko yung family ko. Pumupunta ako sa mga outreaches. Umuwi ako 3 araw. Ayan, nag-uumpisa ng iwanan ng pamilya niya. Saan ba ang ginagawa niyan? Naglilingkod daw yan sa El Shaddai. El Shaddai. Ang Bicol, sino bang Bicolano dito? Ano bang ibig sabihin, sister, ng Shaddai? Sa Bicol. Shaddai. Oo, maliit. Ang Shaddai, maliit. Paano sa, anong Bicol ka, sis? Ha? Taga? Naga. Naga po. Oh, naga po. Mabubukulan ka pag naga po. Kasi ang naga po doon, nabato. Binato. Naga po. Naga. Sa naga, ang saday, diit. Sadit. Sadit. Sister, naga din. Pero sa amin, sa Ginubatan, sa Albay, sa Uwa, sa Pulanggi, sa Ligaw, ang Shaddai, maliit. Bakit daw ako sumusunod sa Diyos na maliit? Bakit El Shaddai? Bakit hindi na lang El Dakula? Kasi yung Dakula, malaki. Hindi natin alam, El stand for God. Shaddai stand for Almighty. And the God of the mountain. Alam mo sa Israel, I was there 2009 and 2010. Napagalaman ko, yung El Shaddai, hindi lamang, kaya mapapalad yung may mga pangalan nagsimula sa El. Elsa, Elena, ano pa? Oo, sige na. Oo, yung iba nagbabalak na tuloy magpalit ng pangalan. Pero impulsa ng El mo, El, God agad. O, di ba? El mo, yung El God mo, iyo talaga ang God. O, lahat El God. Yung Shaddai sa Israel, yung El God talaga. Pero may meaning sa kanila yung Shaddai. Inalam ko, ang Israel, walang, ano ba tawag doon? Vowel? Kaya wala silang A. It sounds like Shaddai. El Shaddai. Walang A, yung Shaddai. Shaddai. Na ang ibig sabihin pala sa kanila, yung Shaddai na yon, doorkeeper of Israel. Kasi yung I, Shaddai. Doorkeeper of Israel. Meaning, God is the doorkeeper of Israel. Kaya ang Israel, kahit sinong magtangka niya na girahin, hindi nila yan kayang talunin. Parang hindi kayo masaya? Kasi ang doorkeeper nila, sino? Si Yahweh El Shaddai. O ibaba ko sa atin ngayon, sino man nakikilala sa pangalang El Shaddai na ito, siya ang mag-iingat sa'yo personally. You are always under the protection, divine protection ni Yahweh El Shaddai.
Itatak natin yan sa kalooban natin. Saan ka man pumunta ngayon, ano man ang problema mo, ano man ang pinagdadaanan mo, hindi ka magagapi ng pinagdadaanan mo. Bakit pinoproteksyonan ka ni Yahweh? Ang pangalang wala nang hihigit pa. Ang pangalang wala nang anong iigit pa? Dinig ko yun. Taga Pampanga ba yun? Iigit pa. Alam nyo ba yung iigit? Yung maglabas ng maliliit. No? Wala nang hihigit pa. Uncomparable, no? Much less. No match. Pangalawa, pangalang nasa kanya na ang lahat. Pangalang nasa kanya na ang pangatlo, pangalang makapangyarihan sa tandaan nyo po yung tatlong yon, mga kapatid. Pangalang wala nang mapapatawa kayo pag maaalala nyo yan. Pangalang nasa kanya na ang Jose, kung nasa kanya na ang lahat, ano pang hanapin mo? Nasa kanya na lahat eh. Saan ka pa ba pupunta? Wala na eh. Nasa kanya na lahat eh. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, katabi, pwede ba? Manatili na tayo. Kay Yahweh El Shaddai. Yes. Hindi lang yung kung kailan anniversary lang, saka ka lang nandoon. Peace be with you. Yung para bang sinasabi mo, pang-anniversary lang ako, no? Feeling VIP. Hindi mo alam yung VIP, very irresponsible person. Manatili tayo. All the rest of our life. Sa buong buhay natin. May problema ka ba, sis? Woo! Pangatlo, ano yon? Pangalang makapangyarihan. So, kung ano hahanapin mo, sabihin mo ngayon, ang pakiramdam ko, sabi ko, sabihin mo ngayon. Sinabi ko bang, ilihim mo ngayon? Sabi niya, ang pakiramdam ko. Ulitin mo, Panginoon, ang pakiwari ko, ako'y nasa langit na. Sigurado kayo? Kasi isipin mo ito, ang pangalang wala nang hihigit pa, pangalang nasa kanya na, pangalang makapangyarihan. Anong pakiramdam nyo? Sa langit kaya may upuan? Kung ang pakiramdam mo nasa langit ka, nakaupo kaya sa langit? Hindi pa rin ako nila mag-gets. Nanay Chris, hindi pa nila ako mag-gets. Taas natin ang ating kamay. Anong pakiramdam nyo? Nasa langit na po. Ako'y nasa langit na. Na parang yakap ka ng presensya ng Diyos. When you are in the presence of God, you know, yakap ka ng kanyang presensya. Dahil yakap ka ng kanyang presensya, His steadfast love that never ceases, na hindi nagmamaliw. Now,
Will you please open your heart? Alisin nyo muna yung mga magiging sagabal sa kamay nyo, taas nyo sa Panginoon ang kamay na yan. Hayaan mong sa kamay na yan padaluyin ang kanyang pagmamahal sa iyo. Na kung mayroon ka man mga pinagdaraanan na problema, suliranin, sa 33rd anniversary ito ni Lord, 33 years, ipinakita niya yung kanyang hindi nagmamaliw na pagmamahal, His matchless faithfulness in this group. Ipanatag mo na yung kalooban. Steadfast love never ceases. Mangusap ang Diyos sa iyo. Mercy never comes to an end. Pray, pray. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Oh Lord, great is your faithfulness. Once again, the steadfast Hallelujah. love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy. Yes, Lord. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is your faithfulness. Oh Lord. Great is your faithfulness. Pag-ibig niya hindi nagmamaliw. Ay hindi nagmamaliw. Ang awa mo ay walang kapantay. Awa mo ay walang Yes. kapantay. Umasa ka sa laging Kanya. sariwa. Ito'y laging sariwa. Bawat umaga. Bawat umaga. Katapatan mo'y dakilaw ka. Katapatan mo'y dakilaw. Tapat ka't dakila. Tapat ka't dakila. Minsan pa pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, Diyos. Pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Damhin mo ang pagmamahal ng Diyos. Ang awa mo ay walang kawandahan. Kung gusto mo nang bumitaw, hindi ka bibitawan ng Panginoon. Bawat umaga, katapatan mo'y dakila. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila. Dapat minsan pa sabihin natin ito'y laging sariwa. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila. Dapat ka't dakila. Dapat ka't dakila. Just continue to bow down your head. Close your eyes. Feel the warm embrace of the Holy Spirit. I-hug you now. Ihakap-yakap ka ng sariwang pagmamahal ng Diyos. Kaya ka nananatili sa kabila ng lahat kasi hindi ka bibitawan ng Panginoon.
Pakinggan mo yun. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. You put your hope to Him. Wala pang taong nanalig sa Diyos kay Yahweh El Shaddai na pinabayaan niya. Dakilang Diyos na aming mapagpalang Panginoon, lumalapit kami sa iyong nagpapakumbaba. Ipinasasakop ko sa iyo ang buo naming pagkatao. Kumilos ka ng malaya sa kalooban ng bawat isa. Sa paglapit namin ito, Panginoon, itinatakwil namin ang lahat ng balakid sa buhay namin. Pinagsisisihan namin lahat ng aming nagawang kasalanan, kamalian, mga kasubrahan namin, Panginoon, ang mga kakulangan namin, mga pananalita namin, Lord, na nakasakit ng aming kapwa. Yes, Lord. Linisin mo kaming ganap mula ulo hanggang talampakan, from the inner to outer life. Patawad sa lahat. Cleanse us, Lord, with your power. Your mighty blood, Father God. At inaangkin namin sa oras na ito na ikaw ang Diyos na nagpapabusilak ng aming kalooban. Sasabihin ko ngayon, sabihin mo, Panginoon, mula ngayon, lumuklok ka sa kalooban ko. Mula ngayon, ikaw ang hari ng buhay ko. Panginoong Hesus, ang kalooban mo ang siyang mangyari sa akin lagi. At isanasama ko ang mga mahal ko sa buhay. Kung saan man sila naroon, pagharian mo sila. Kalooban mo na ang mangyari sa akin. Panginoong Hesus, naniniwala ako na ang aking kahilingang ito ay tutugunin mo. Taas mo ulit ang kamay mo. Ano ba yung kahilingan mo na yon? Yung 7 na yon. Hingiin mo yon sa Lord ngayon. Maniwala ka. Tapat ang Diyos na ating kinatagpo sa lugar na ito. At ang katapatan niyang ito, gagawin at gagawin niya lahat ng ipinangako niya sa atin. At ang ipinangako niya sa ating binasa, ni isa wala siyang pababayaan. Ni isa wala siyang kakalimutan. He will never leave us nor forsake us. Pati yung may mga kilala kang may sakit, may karamdaman, draw them to Jesus. Ilapit mo sila sa Panginoon. Yes, God. Yes, God. Sinasamahan ko sila, Panginoon. Kami nagkakaisang dumudulog at lumalapit sa iyo. Naniniwala, nagtitiwala, umaasa sa iyo. Our hope is in you, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, itinataas ko lahat ng kahilingan nila sa iyo. Lahat ng aming nais matanggap sa oras na ito. At anuman, Panginoon, ang mga kinakaharap nila, maging may sakit, may karamdaman na narito at nasa ibang lugar, Panginoon. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, I use the authority you vested in me in the name of Jesus Christ of Nazareth. Winawasak ko lahat ng mga sakit, karamdaman sa buhay ng tao. Sa pangalan ni Jesus, lisanin ang mga katawan. In the name of Jesus. 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 And Father, let your will be done upon us. Pour down your Spirit right now. Receive your healing right now. In the name of Jesus. Tanggapin mo yung kalakasan mo. Tanggapin mo yung kagalingan mo. Yung kahilingan mo na magumaling yung kakilala mo, yung kamag-anak mo. Receive that healing right now. In Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. Say it, I receive. I receive. Oh, we bless the name.
Yung matagal mo nang inaasam-asam, isama mo dyan sa 7 prayer request mo na yan. Granted ka ngayong araw. Kunin nyo yung mga prayer request nyo in some other religious articles or mga dalahan nyo, your bag, your wallet, yung asin, yung tubig, yung panyo. Lahat nyo na itaas, wag lang yung palda. Taas nyo sa Panginoon, I pray, Lord, maraming salamat sa mga biyaya at pagpapala. Narito po ang hawak kamay, mga kamay na pinagpala mo sa araw na ito. Tinataas ko ang mga bagay na ito, Panginoon, sapagkat nangako ka, ano man ang aming itataas sa iyo, kung kami mananalig lamang sa iyo, ito'y pagpapalain mo. Pagpalain mo lahat ng bagay na itinataas namin sa iyo, kasihan mo ito ng kapangyarihan mo, upang ang lahat ng mapaggamitan nito, maranasan namin ang presensya mo, gumaling ang may mga karamdaman, na malagyan ng langis, ng panyo, malapatan nito, Panginoon, ang tubig, makainom nito, pagpalain mo, Panginoon. Gayon din ang mga prayer request namin, na kanina palang inangkin na namin, Panginoon, tinugon mo na ang lahat ng ito. Your faithfulness, Father God, will last forever. Pakailanman, ito yung katapatan mo. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin, kami ay pinagpala mo na sa araw na ito. Amen? Amen! Naniniwala kayong pinagpala na kayo? Amen! Okay. Sa bilang kong 3, ang isisigaw niyo, sabihin mo, ako'y nasa langit na. Ako'y nasa langit na. O di, baguhin natin. Pakiramdam ko ngayon. Pakiramdam ko Ako'y nasa langit na. 1, 2, 3. Pakiramdam ko ngayon, ako'y nasa langit na. Alam mo, hindi man lang gumalaw yung mga paa nyo. 1, 2, 3. Pakiramdam ko ngayon, ako'y nasa langit na. Amen. Amen. God bless you. Tuesday group, happy anniversary. Happy 33rd Ngayon at anniversary. in advance next year. Amen. Count your blessings. Amen. Manatili po tayong nakatayo, atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusog pagsapit ng araw. Ni sano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuti kay mapahamak at walang daratal. Kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa tako ika'y mabaron, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas.
Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik. Di ka maano sa mga serbente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't kagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamoy nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantayin ng lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin at talikdan kanilang kasamaan. Tiringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.